Wala namang taong magaling na sa ginagawa niya. Hindi siya pinanganak na magaling. Lahat naman tayo may talento, meron tayong gifting. Ang importante is practice, disiplina, and growing the ability that we have. Kasi ikumpara mo, let's say, merong dalawang tao, parehong maganda ang boses, parehong marunong kumanta. Yung isa nagpa-practice, yung isa hindi. Siyempre, yung nagpa-practice, eventually, sobrang galing niya, no? Kahit na hindi siya kasing galing, for example, nung isa na hindi nagpa-practice, lalabas talagang mas magaling yung practice, no? Ganon din sa trabaho natin, no? Whatever you're doing. Pwedeng janitor ka, no? Pwedeng businessman ka, pwedeng empleyado ka. If you're doing the things that you are supposed to do the right way and you keep on improving yung skill mo and even your character, habang nag-i-improve ka, practice ka ng practice, and talagang gusto mo mag-serve do sa employer mo or sa customers mo or your boss, whatever your case may be. Gusto mo mag-improve kasi gusto mo magsilbi, no? Talagang magiging magaling ka, and eventually, you'll be promoted. Eventually, lalaki din talaga yung kita mo. Nandun doon ang key, no? Kasi hindi naman natin pinili kung ano yung level in life natin, eh. Pwedeng mahirap ka, pwedeng mayaman ka, hindi natin pinili yon. Pinanganak tayo sa isang pamilya at magpasalamat tayo na napunta tayo sa mundong ito. Every one of us has a purpose in God. And whatever you do with talents and giftings that you have, it is your form of serving God. And bakit hindi kanya tutulungan kung nagsisilbi ka sa Kanya, no? Ano ba ang mindset ng isang businessman na napansin mo? Ang mindset po ng isang businessman na napansin ko, siguro they're not quitters. They make sure na nagde-develop sila ng high income skill para bago sila mag-business. Kasi karamihan po sa atin ngayon, nagkaroon po ng culture na parang kapag negosyante ka, maangas ka. Ngayon, I want to address that po na hindi porket negosyante ka, maangas ka. Dapat hanapin mo talaga kung saan ka magaling.